Kaya pala guys, ayaw po ng administration na to na dumaan sa hair follicle test at sa drug test mismo. Napakadali lang pala. Okay, hindi natin kinakailangan ng any maisugurali, hindi natin kinakailangan ng kahit na protest. I-explain po ito ni Attorney Harry Roque na ang paggamit ng droga ay isa pong serious illness. Yung side effect po niya ay isa pong serious illness. At sa ating saligan batas, ayon po kay Attorney Harry Roque, ang presidente po, in case ho na mayroon po siyang serious mental illness o kahit ano pong problema sa kanyang kalusugan, automatic, again I repeat, automatic ho ang Vice President po ay papalit po sa kanyang posisyon hanggang sa gumaling ho ang presidente or capable na po siya na mamuno. So, ibig sabihin po yan, automatic ho si VP Sara Duterte ho ay po pwede po na maging presidente po in case po ng ating administration po ay meron pong serious mental illness dahil po sa droga. Tingnan nyo po guys. Yung paggamit ng droga, kinakarakterize po yan ng mga doktor na serious illness. Nakasaad sa ating saligang batas na kapag mayroong serious illness ang presidente, dapat iparating sa taong bayan ang estado ng kanyang kalusugan. Bakit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan? At dapat malaman natin ang impormasyon na yan dahil kung talagang hindi na nasa mabuting kalagayan ng presidente, po pwedeng maging acting president ang vice president until such time na gumaling siya or tuluyang na maging physically incapacitated at maging presidente na ang vice president. Kaya nga po tayo mayroong vice president. So Mr. President, no,